Naalala ko nga, hindi ba't kilala ni Miss Higgins si Miss Vanderbilt? Noong hinatid mo si Miss Taylor, parang nakatira rin siya sa Beach Villas. Kilala niya kaya ang mga bata? Nag-iisip pa si Sam nang tumayo si Almaro at umalis. Nasorpresa si Sam pero kagad siyang sumunod. Mr. McBride, saan kayo pupunta? Sa 16th floor. Tito Sebastian, pwede ka na magsimula dito bukas. Nasabihan ko ng lahat na empleyadong natanggal sa Pearl. Merong kausap si Isabela sa telepono habang nakatayo sa harapan ng bintana. Napangiti siya nang sumagot si Sebastian. Sige, huwag kang mag-alala. Naayos ko na lahat. Pagkatapos ng tawag, hawak-hawak pa rin ni Isabela ang kanyang phone. Bukas, oras na para mag-isip sila ng pangalan para sa jewelry brand. Tumalikod siya at nagulat kay Almaro na bigla na lang lumitaw sa likuran niya. Mr. McBride, bakit? Lumapit si Almaro bago pa matapos sa pagsasalita si Isabela. Napasandal niya si Isabela sa bintana at kalmado niyang tinitigan ang mukha nito. Meron ka bang mga anak? Nagulat at nagtaka si Isabela. Anong pakialam mo kung meron o wala akong anak? Gumalaw si Almaro para harangan siya. Meron ka nga. Nagdilim ang mukha ni Isabela. Bakit siya tinatanong ni Almaro ng ganito? Meron ba siyang nalaman? Hindi nga ako kasal. Paano ko magkakaroon ng mga anak? Mr. McBride, kung wala ka ng iba pang sasabihin, pwede na kayong umalis. Sino si Asher at Diana Taylor sa'yo? Tinitigan siya ni Almaro. Hinihintay niyang magkaroon ng hint o anuman sa ekspresyon ni Isabela. Kinilabutan si Isabela. Bumaba ang tingin niya. Paano niya nakilala sina Asher at Diana? Nilipat ni Almaro ang palad niya sa bintanang nasa likod ni Isabela at sinabing, sagutin mo ko. Kalmado siyang tinitigan ni Isabela sa mga mata, ngunit ang totoo ay pinagpapawisan na siya ng malamig. Wala akong kaugnayan sa kanila. Huwag mo nang hintayin tanungin ko ang kaibigan mong si Megan. Ikaw! Muntik nang matawa si Isabela, nagngangalit ang mga ngipin niya at ngumiti. Sige, nagtataka ako kung bakit sa akin ka pumunta. Bakit mo naisip na meron akong mga anak? Kalmadong itsura ni Isabela. Hindi siya pwedeng kabahan o mataranta. Hindi dapat magsuspecha si Almaro. Matagal siyang tinitigan ni Almaro, nagdududa pa rin. Kilala ni Megan ang dalawang batang yun at parehong Taylors ang mga bata. Ang babaeng nakasama niya noong gabing iyon ay si Amor. Kung nabuntis si Amor, ganun na rin ang edad ng mga bata. Pero ang mas inaalala niya ay ang pagpapalayas kay Isabela noong panahon din iyon. Hindi niya kailanman pinagdududahan si Amor hanggang sa dumating ang dalawang bata. Ngayon, kailangan niyang questionin ang mga nangyari sa gabing iyon. 6 years ago dahil kahit ang tatay niya ay naniniwalang sa kanya ang mga batang iyon. Dapat niya sigurong imbestigahan ulit ang nangyari ng gabing iyon. Tumaas ang kilay ni Isabela at suminghal. Ang weird mo? Kung gusto mo ng anak, kay Amor ka humingi. Mahigpit na tinikom ni Almaro ang kanyang mga labi. Sa tingin mo, ay sa akin sila dahil ang Taylors din sila? Bakit hindi mo muna tanungin kung meron silang kaugnayan kay Amor? Ngumiti ng mababaw si Isabela. Alam kong hindi yun si Amor. Sayang naman kung ganun, wala akong mga anak. Kaya huwag mo na akong subukan. Para sa kapakanan mo, sana ngay wala silang kaugnayan sa'yo at hindi ikaw ang babae 6 years ago. Kung hindi, tinaas ni Almaro ang baba ni Isabela. Hindi mo kakayanin ang mga consequences. Pagkatapos umalis ni Almaro, kumuyom ang mga kamao ni Isabela. Tumutulo ang malamig na pawi sa kanyang noo. Buong akala ni Isabela ay coincidence lang ito. Siya pala talaga ang lalaki 6 years ago. Nagsisimula ng mataranta si Isabela, kaya nung nakita ni Karina sina Theodore at Diana, tinanong siya nito kung sa kanya bang mga bata. Yun din ang dahilan kung bakit siya pinapalayo ni Amor. Natatakot itong mapalapit siya kay Almaro. Ha? Hindi niya hahayaang makuha nila ang mga anak niya. Hindi maaari. Tinulak lahat ni Amor ang lahat ng nasa mesa papunta sa sahig. Pumasok naman si Karina habang nagwawala si Amor, kaya nagtanong siya. Amor, ano problema? Mom, kailangan meron tayong gawin bago maago ng babaeng yun si Almaro. Hindi yun nahayaang mangyari ni Karina. Kinakabahan siyang lumapit. Ano ba talagang nangyayari? Sinabi ni Amor sa nanay niya ang lahat tungkol sa pagbibigay ni Almaro
kay Isabela ng isang jewelry company. Pagkatapos niyang marinig iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Isabela, ang bruhang babaeng yun. Ang dami niyang tricks na tinatago. Simula nang bumalik siya, hindi na nagkaroon ng payapang araw ang mag-ina. Ngayong umalis na siya sa Pearl, sa jewelry company naman siya ni Almaro pumunta. Merong naalala si Karina at nagtanong, nabunyag ba ang insidente kay Mr. Vertusio? Tama na! Nangangalit ang mga ipin ni Amor. Tumakas ang babaeng yun. Hindi sana siya mahuhulog sa mga kamay ni Roman kung hindi tumakas ang babaeng yun. Buwisit lahat ng ito ay dahil kay Isabela. Siya dapat ang makakasama ni Roman ng gabing iyon. Pinagpapawisan si Karina. Pahirap ng pahirap na patagilin ang babaeng iyon. Hindi nito gagana. Hinawakan ni Amor ang kamay ng kanyang ina. Mom, ayoko na maghintay pa. Hindi masaya si Almaro sa akin, pero nagsisimula na rin siyang magduda sa totoong nangyari 6 years ago. Natatakot akong... Naalala ko, bakit magdududa si Almaro? Maayos mo naman tinago ang lahat ng ebidensya. Malay ko! Galit na inalis ni Amor ang kamay niya at irritableng naupo sa kama. Merong naalala si Karina at sinabing, Amor, meron akong inaalala. Ano yun? Noong nasa restaurant kami, nakita ko si Mr. McBride na mayroong kasamang mga bata. Kamukhang-kamukha niya mga yon. Kahit ako'y nagtaka kung mga anak niya ang mga yon. Ano? Nagbagong ekspresyon ni Amor at bigla siyang napatayo. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi sa akin? Nagsususpetsa lang ako. At sa pagkatapos noon, pinuntahan kong babaeng yon. Pero itinanggi niyang mga bata. Merong binulong si Karina at hinawakan ng mga balikat ni Amor para pag-aanin ang loob nito. Isang gabi lang nakasama ng babaeng yun si Almaro. Hindi ganun kadaling magkaanak. Pero hindi natin alam kung sinong nanay ng mga batang yun. Kaya kailangan mong mag-ingat. Natigilan si Amor. 6 na taon niyang nakasama si Almaro. Pero hindi siya kailanman hinawakan ito. Bakit ito hahawak sa ibang babae? Hindi pwede. Hindi niya hayaan ang sinuman na hadlangan siya. Hindi si Isabela. Hindi ang mga bata. Walang sinuman. O Amor, kailangan kong bumisita sa ospital sa susunod na araw. Bakit? Bakit pa? Umuwi si Isabela at nagkasagutan sila ng tatay mo dahil sa shares ng Pearl. Tumango si Amor. Hindi ba't magandang bagay yun? Hindi sinusubukang gumawa ng bagong will ng tatay mo dahil doon. Malinaw na meron pa ring parte sa puso niya si Isabela. Kumapit si Karina sa mga balikat ni Amor. Kung mabibigyan ko siya ng lalaking anak, lahat ng pagmamayari ng Taylors ay magiging atin. Kapag nangyari yon, mas magkakaroon ako ng magandang pwesto sa pamilya. At kung makukumpirma mo pa kay Almaro ang relasyon niyo, magagawa natin siyang mapabagsak ng madali. Naisip ni Amor na tama ang nanay niya, pero hindi niya mahihintay na manganak pa ng lalaki ang nanay niya. Malaking banta sa kanyang 2 demonyong bata. Kailangan niyang malaman kung sino sila at kung paano sila aalisin. Sa beach villa. Mami, hindi ka ba kakain? Bakit nanonood lang kayo? Tanong ni Theodore habang kumakain, matapos niyang mapansin na hindi pa nagagalaw ng nanay niya ang pagkain nito't nakatitig lang sa kanilang tatlo. Napansin din ni Diana at Asher na merong kakaiba sa nanay nila. Tinanong ni Isabela sina Diana at Asher. Meron ba kayong nakausap na weirdong lalaki nitong nakaraan? Weirdong lalaki? Bumaba ang tingin ni Isabela. Wala. Kung merong lumapit sa inyo at tanungin kayo ng anuman, huwag niyong papansinin. Hindi nakikipag-usap sa hindi kakilala mga mababait na bata, okay? Tila naintindihan ni Asher kung sinong weirdong lalaki. Tiningnan niya sina Theodore at Diana. Naupo si Diana sa tabi ni Isabela. Mommy, si Tito Bolton lang nakausap namin. Wala nang iba pa. Bakit niyo siya nakausap? Mommy, huwag kayong magalit. Hindi niya kilala kung sinong mami namin at hindi namin sinabi sa kanya. Pinsan siya ni Ninang, kaya wala siyang gagawin sa amin, sabi ni Diana gamit ang kanyang baby voice. Huminga ng malalim si Isabela at hinaplos ang buhok ni Diana. Hindi ba't sinabi ko na hindi maganda ang entertainment business para sa inyo? Nilalagay niyong sarili niyo doon. Paano kung merong gawin sa kanila sina Karina at Amor o kahit si Almaro? Huwag kang mag-alala, Mommy. Aalagaan kami ni Tito Darius kaya walang mangyayari, sabi ni Asher. Hindi mapakali si Isabela
Kaibigan ni Darius si Almaro. Nilalagay ba ng mga anak niya ang sarili nila sa isang patibong? Hindi. Hindi kayo papasok sa showbiz. Pero pumirma na kami sa kontrata. Malala ang penalty para sa breach of contract. Sumimangot si Diana. Hindi makapagsalita si Isabela. Matutumba na siya sa panghihina. Lumapit si Theodore sa tabi niya at niyakap siya. Mommy, huwag na kayong magalit. Gusto lang kayong tulungan ni Asher at Diana at walang sino man ang mga api sa kanila. Matatalino sila. Sige nga, hindi ba't nasampal ang kapatid mo ni? Napahinto si Isabela na meron siyang maalala habang nakatitig sa tatlong bata. Nakapagtataka. Paano niya nakilala sina Amor at Karina? Hindi niya yun kailanman naisip dahil galit na galit siya nang masampal si Diana. Ngayong naisip niya na ito, paano sila nakilala ng tatlong bata? Hiyang-hiya ang tatlo. Ngumiti si Diana at sinabing, Sinabi sa amin ni Ninang, inapi ka ni Amor at na matandang babaeng yun. Kaya galit kami sa kanila. Hindi na naman nakapagsalita si Isabela. Palagi na lang siyang binubuko ni Megan. Mommy, pumayag na po kayo. Nagtatatalon-talon pa si Diana. Walang magawa si Isabela. Kayong tatlo, bakit niyo ko pinagkakaisahan? Natuto na silang gawin muna isang bagay bago magpaalam. Ginisihan lang siya ng tatlo. Kinabukasan sa Royal Crown. Nagpunta si Almaro sa kumpanya at lahat ng mga nakatataas ay pumunta rin para makita siya. Ang Royal Crown ng entertainment company sa ilalim ng McBride Group. Alam ng lahat yon. Ang nanay ni Almaro, si Jessica Jones ay ang isa sa mga pinakamalaking star ng Royal Crown noong kapanahunan nito. Ang pinakamagandang babae sa Bashburge. Ang tatay ni Almaro, si Mr. McBride Sr., ay nagsimula bilang fan ni Jessica at dahil kay Jessica, binili niya ang Royal Crown sa napakalaking halaga para maiuwi si Jessica. Hindi lang si Mr. McBride Sr., napaibig din kay Jessica ang tatay ni Darius at usap-usapan ito ng lahat noon. Mr. McBride, napakaganda namang balita ng pagbisita niyo sa amin. Pinati siya ni Mr. Anderson, ang direktor ng Royal Crown. Hindi ba't pinapirma mo ng kontrata ang dalawang bata? Nasaan na sila? Natigilan si Mr. Anderson, ngunit napangiti siya at sumagot. Maraming endorsement deals ang nakuha ng dalawa. Simula na nakabuo sila ng pangalan sa magazine cover nila kasama si Darius. Naniningkit ang mga mata ni Almaro. Endorsement deals? Mula sa anong kumpanya? Sumagot si Mr. Anderson. Isang advertiser sa ilalim ng Snowflake. Matapos malaman kung nasan mga bata, nagpunta si Almaro sa advertiser. Kasama ng dalawang bata ang manager nila na si Almira sa lokasyon ng shoot. Pinakilala siya ni Darius sa mga bata at dahil nagkaroon sila ng breakthrough sa paglabas lamang sa isang shoot kasama ni Darius bago pa ang kanilang official debut, ay malinaw na malaki ang kanilang potensyal. Nakasuot ng mga ternong damit sina Asher at Diana at natapos nila ang shooting ng ad sa direksyon ng crew. Puring-puri silang dalawa. Hindi lang malakas ang dating ng dalawa, pero perpekto rin ang kanilang koordinasyon. Nabuo nilang script sa isang take. Nang dumating si Almaro sa set, nagulat ang buong crew. Tumalikod si Diana para tingnan siya. Patalon-talon siyang lumapit kay Almaro at tumingala dito. Mister, anong pinunta niyo dito? Hinaplos ni Almaro ang ulo niya at mumisi. Para makita ka. Natigilan si Almira. Personal na pumunta si Mr. McBride para bisitahin ang mga bata? Sandali, bakit kamukhang-kamukha nila si Mr. McBride? Lumapit din si Asher. Manghang-mangha ang buong crew sa pagkakahawig nila. Walang maniniwala kung merong magsasabi na hindi anak ni Almaro ang dalawa. Pinagmasdan sila ni Almaro. Gusto niyo bang kumain pagkatapos ng shoot? Meron akong utang sa inyo. Nagliwanag ang mga mata ni Diana. Opo, please! Tiningnan ng masama ni Asher si Diana pero pumayag din matapos makitang gustong-gusto nitong sumama. Mr. McBride, pero pakiramdam ni Almira ay merong mali. Paano niya ito may papaliwanag? Tiningnan siya ni Almaro. Bumalik ka at sabihin mo sa kanilang isasama mo sila. Ibabalik ko sila pagkatapos naming kumain. Sa mamahaling restaurant,
Nang dalhin ng server ang 2 plato ng Australian lobsters, masayang tumango si Diana. Handa na siyang kumain. Pagkatapos siyang tulungan ni Asher na itupi ang kanyang manggas, kinuha ni Asher ang cracker para tulungan siyang alisin ang balat. Nang makita kung gaano kasanay si Asher dito, naningkit ang mga mata ni Almaro at nagtanong, "Tinuro ba sa'yo ng mommy yan?" "Opo, mahilig din si mommy sa lobsters, katulad ni Diana." Maalagang inalis ni Asher ang laman at nilagay iyon sa plato ni Diana. Nagsusuwing ang mga paa ni Diana sa ilalim ng mesa. Oras na para kumain. Pinagmasdan sila ni Almaro habang nakapangalumbaba. Nagtataka siya kung sino ang nanay ng mga bata at kung paano niya nagawang palakihing magalang at mature ang mga ito. "Sino si Megan para sa'yo?" Gamit ang kutsara ay kumuha na si Diana ng lobsters. Tumingala siya at sinabing, "Ninang namin siya." Sinipa siya ni Asher sa ilalim ng mesa at napagtanto ni Diana ang pagkakamali niya. Nginitian niya si Almaro. "Bakit niyo po naitanong?" Gumisi si Almaro. "Wala lang, nagtataka lang ako." "Interesado po ba kayo sa ninang namin?" Tumawa si Diana. Nanigas ang ekspresyon ni Almaro. Mukhang pilya si Diana. Nakangiti ang mga mata niya habang nakailing ang ulo. "Kung ganon, sa mami namin kayo interesado?" Huminto si Almaro. Tumingin sa baba at ngumiti. "Paano kung oo?" Nabigla sina Diana at Asher. "Pero meron kayong girlfriend." Nagpanggap na nangihinayang si Diana. Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Almaro. "Sino nagsabi sa inyo niyan?" Sumagot si Diana. "Isang maliit na ibon na nagsabi sa amin." Hindi ko siya girlfriend." Hindi maintindihan ni Almaro kung bakit siya nagpapaliwanag sa 2 bata. Kumunot ang noo ni Asher. "Bakit mo siya laging kasama kung hindi mo siya girlfriend? Tatawagin kang masamang tao ng mga matatanda." Kahit na siya ang tatay nila, hindi nila basta nalang ibibigay ang nanay nila sa kanya. Natahimik si Almaro. Lumingon si Diana. "Asher, wag mo sabihin yan. Hindi siya masamang tao. Binilhan niya pa nga tayo ng lobsters." Umugong si Asher. "Nabili ka na ng lobsters?" Traidor ang kapatid niya. Hinaplos ni Almarong buhok ni Asher. "Hindi yun katulad ng iniisip mo. Ipapaliwanag ko balang araw. Kailangan niya munang linawin ang ilang bagay." Nasorpresa si Asher pero hindi siya sumagot. Pagkatapos nilang kumain, hinatid sila pabalik sa kumpanya. Binuksan ni Almaro mga palad niya pagkatapos umalis ng 2 bata. Meron siyang hawak na 2 hibla ng buhok mula sa ulo ni Asher. "Sam?" "Yes, Mr. McBride." Mahinahong nagsalita si Almaro. "Sa Bureau of Justice. Kailangan niya magsagawa ng test." Kinabukasan? #nakakagulat. Nakita si Mr. McBride sa isang restaurant na merong kasamang mga bata at silang 2 child stars na kinuha ng Royal Crown. Mga anak niya bang mga ito? Nakuhanan ng litrato ng mga paparazzi sina Almaro at 2 bata sa restaurant. Nasa balita ito kinabukasan. Nang makita ni Sam ang report, maingat siyang tumingala. "Mr. McBride, ang mga balita." Nang makitang nakakunot ang noo ni Almaro, binago niya ang sasabihin. "Ipapatanggal ko sa kanilang balita." Ang lakas ng loob ng mga paparazzi sundan si Mr. McBride. Hindi nagsalita si Almaro. Mas interesado siya sa reaksyon ni Isabella kaysa sa mismong balita. Nasa meeting room sina Isabella, Sebastian at Diego. Kinuha niyang pinakamagagaling na empleyado na umalis sa Pearl papunta sa kanyang kasalukuyang tinatayong jewelry brand. "Miss Taylor, nagdesisyon ka na ba sa pangalan ng brand?" Tanong ni Diego. Umalokip-kip si Isabella habang nag-iisip. Tumawag naman si Megan, kaya tumayo si Isabella para sagutin ito. "Kailangan ko sagutin ito." Naglakad siya papunta sa koridor. "Nasa meeting ako, bakit mo ako tinatawagan?" "Tapusin mo na yan, meron nangyari." Nang marinig ang pasigaw ni Megan ay kumunot ang noo niya at nagtanong, "Anong nangyayari?" "Panoorin mo balita. Nakuhanan ng litrato sina Asher at Diana kumakain kasama si Mr. McBride. Usap-usapan ng anak niya at ang 2. Nanigas ang ekspresyon ni Isabella nang marinig yun. "Sige, ako nang bahala dito." Pagkatapos ibaba ang tawag, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang phone at kinagat ang kanyang labi. Sinabihan niya na sina Asher at Diana na maging maingat sa mga weirdong tao,
Pero umabot na sa kanila si Almaro? Meron ba siyang nadiskubre? Hindi niya pwedeng hayaang malaman ni Karina at Amor ang tungkol sa mga bata. Bella, ayos ka lang ba? Nag-aalala si Sebastian. Kaya lumapit siya para i-check si Isabela. Tumalikod si Isabela at pinilit na ngumiti. Ayos lang ako. Bigyan mo ko ng ilang araw para pag-isipan ng pangalan ng brand. Meron lang ako kailangang ayusin. Sige. Tumango si Sebastian. Bumangga si Isabela sa isang lalaki na palabas ng elevator. Habang papasok naman siya, tumingala siya at natigilan. Parang sinasadya ni Almaro na harangan siya. Saan ka pupunta? Meron ako kailangang ayusin. Meron ka bang kinalaman doon? Ngumiti si Isabela. Napanood mo bang balita? Bahagyang bumagsak ang ngiti ni Isabela pero hindi yun sapat para mapansin ni Almaro. Anong balita? Pinasa ni Almaro ang phone sa kanya. Tinignan ni Isabela ang litrato ni Almaro kasama sina Asher at Diana at saka tumawa. Itong dalawang bata ba na to ang tinutukoy mo? Tensyonado si Almaro. Nagdududa pa rin si Isabela sa kanya. Binalik ni Isabela ang phone sa kanya. Pasensya ka na Mr. McBride, kailangan kong umalis. Hinawakan ni Almaro ang braso niya at tinulak siya sa pader. Nagpumigla si Isabela. Anong ginagawa mo? Bakit ka aalis? Nakatitig si Almaro sa mukha ni Isabela. Ayaw niya makalagpas sa kanya kahit ang maliliit na ekspresyon nito. Tumingin sa ibaba si Isabela at pinangalit ang kanyang mga ngipin. Mr. McBride, mag-partners tayo. Hindi mo ko empleyado, kaya wala kang kontrol sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Almaro ang mga balikat ni Isabela at mas lalo niya itong nilapitan. Paano kung gusto kong kontrolin ka? Ikaw, tinanong lang kita kung bakit ka aalis. Bakit ka kinakabahan? Dahil ba? Naghiwalay ang maninipis na labi ni Almaro. Natatakot ka na meron akong malaman mula sa mga bata? Nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao ni Isabela at nakatikom ang kanyang mga labi. Muntik na siyang mawala sa sarili at mahulog sa patibong ni Almaro. Nagsimulang magring ang phone niya. Bigla siyang kumalma ng konti. Nang makita niya kung sinong tumatawag, kumurba ang kanyang mga labi. Tinatawagan ako ng girlfriend mo. Paano ako makakatanggi? Nagdilim ang mga mata ni Almaro. Tinitigan niyang caller ID sa phone at ilang segundo pang tinagal bago niya binitawan si Isabela. Matapos mabitawan, naglakad si Isabela pupunta sa elevator at sinabing, kung nag-aalala ka na kasama kong girlfriend mo, pwede ka namang sumama. Pumasok siya sa elevator. Pagkatapos na sabihin yun, hindi niya na ito binigyan ng pagkakataong sumagot. Nang sumara ang pinto, kumawala na rin ang tensyon sa kanyang lalamunan. Saktong-saktong pagtawag ni Amor. Kung nahuli ito ng ilang segundo, baka nabunyag ng sekreto niya. Habang papalabas ng building ng Black Gold, tumawag ulit si Amor. Sinagot ito ni Isabela. Ano Isabela? Sagutin mo ko. Sa'yo bang dalawang bastardong yun? Bastardo? Nagliyab sa galit ang mga mata ni Isabela. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nangalit ang mga ngipin ni Amor habang tinitingnan ang litrato ng dalawang batang kasama ni Almaro. Kahit na sinabi na ng nanay niya na kamukhang-kamukha ng mga bata si Almaro, hindi niya mismo makita ang mga to. Pero sa araw na ito, naniniwala na siyang meron nga talagang dalawang bastardo. Hindi na siya pwedeng maghintay pa kahit na mga anak man yun ni Isabela o hindi. Bakit siguradong sigurado ka na meron akong mga anak? Dahil 6 years ago. Huminto si Amor pero tila meron siyang naalala at nagsimulang magsisi. Hindi. Kung sinabi niya yun, malalaman ni Isabela kung sinong lalaki ng gabing iyon. Anong nangyari 6 years ago? Naupo si Isabela sa loob ng kotse. Napakalmado niya. Wala. Siguraduhin mong hindi sa'yo mga batang yun. Merong napansin si Isabela sa tono ni Amor. Nagliwanag ang mga mata niya. Ano? Nakita mong balita't napagtanto mong hindi ka na ganun kaligtas? Katulad ng iniisip mo? Kaya meron kang gagawin sa mga bata? Kung hindi sila sa'yo, wala ka nang pakialam doon. Binaba ni Amor ang tawag. Matalim ang kanyang tingin. Hindi pa rin siya naniniwala na walang mga anak si Isabela. Siya ang nakasiping ni Almaro ng gabing iyon. Lumitaw lang ang dalawang bata noong bumalik si Isabela. Sobra-sobra namang coincidence yun. Dahil nag-aalala si Isabela sa kung anong gagawin niya. Gagamitin ni Amor ang dalawang batang yun para ilabas ang sekreto. Meron siya ulit tinawagan. Ako to, katulad pa rin ng dati. Bibigyan kita ng $80,000 at tutulungan mo ko.
Bibigyan kita ulit ng $80,000 kapag tapos na. Sa Judicial Appraisal Center. Isang doktor na nakasuot ng surgical mask ang pumasok sa opisina. Napatingin at napangiti ang middle-aged na lalaki sa loob ng opisina. "Oh, Dr. Ben, anong sadya niyo rito?" "Para sa investigasyon, nagdala ako ng sample ng mga blood traces na naiwan ng killer." Binigay ni Dr. Ben ang mga dokumento at sample disc sa lalaki. Tumingala ang lalaki, tumayo at sinabing, "Sige, kukuha kaagad ako ng taong makakatulong." Pagkatapos umalis ng lalaki, tiningnan niyang selyadong dokumento sa kanyang mesa. Isang DNA report ang nasa loob. Kaagad niya nilabas ang kanyang phone at kinuha nito ng litrato. Pinalitan niya ito ng ibang impormasyon, binalik ang folder at umalis sa opisina na parang walang nangyari. Nang mapunta siya sa basurahan sa gilid ng hagdan, pinunit niyang impormasyon. Tinupito na parang bola at hinagis sa basurahan. Nakatanggap si Megan ng message. Namutla siya na makitang imahe sa message. Nagtanong si Megan, "Anong problema?" Binigay ni Megan ang phone sa kanya. Kumuha ng picture si Ben. "Tingnan mo." Pinagmasdan ni Isabel ang litrato ng resulta na kinuhanan ni Ben. Si Almaro nga talagang tatay nila. Siya nga ang lalaki 6 years ago. "Bella, paano mo nalaman na magpapara ng paternity test si Mr. McBride?" Gulat pa rin si Megan. Isa tong malaking balita. Totoo nga ang suspecha niya noong nasa party sila. Kay Almaro nga ang 3 bata. Dahil tinest niya ako, kumunot ang noo ni Isabela. Kaya nagsuspecha na kung lalapitan niya sina Asher at Diana. Kapag nakalapit siya sa kanila, malaki ang chance na magpapa-DNA test siya. Mabuti na lang at nagtatrabaho si Ben sa Bureau of Justice bilang coroner. Kung hindi dahil sa kanya, malalaman ni Almaro na sa kanya nga mga bata. Hindi ba dapat ay maging masaya ka na? Kilala mo na kung sinong tatay ng mga bata? Hindi ito maintindihan ni Megan. Hindi naman magbabagong katotohanan ng mga anak sila ni Almaro. Mahina hong tumingala si Isabela. Baka kasabot siya ni Amor 6 years ago. Sa tingin mo ba'y magiging mabuting ama sa mga anak kong ganong klaseng lalaki? Si status ni Mr. McBride, magiging sobrang kakaiba naman kung kasabot siya ni Amor. Para i-frame up ka 6 years ago. Natahimik si Isabela sa sinabi ni Megan. Nagpatuloy ito. At saka kung alam niyang nangyari 6 years ago, hindi ba't alam niyang sanang mga anak niya ang 3 bata? Hindi niya na kailangan ng paternity test? Yumuko si Isabela. Naintindihan kita, hindi siguro siya magiging interesado na makipagsabuatan kay Amor para i-frame up ako. Pero boyfriend pa rin siya ni Amor. Wala akong interes anumang merong kinalaman kay Amor. Kumibot ang sulok ng mga labi ni Megan. Nag-iinarte lang pala si Isabela. Tila mayroong naalala si Megan at napangiti. Bakit hindi mo subukan ng pinsan ko? Sa kung paano niya alagaan sina Asher at Diana, sigurado ako magiging masaya siya. Sinali mong pinsan mo dito? Pupunitin siya ng mga fans ni Darius kapag narinig nila to. Tumawa si Megan, nanginginig ang kanyang balikat. Huwag mo sabihin kay Asher at si iba pang tungkol sa nangyari ngayon. Hihilahin kita sa putikan kapag meron kang sinabi. Kumaway si Megan. Hindi, huwag ka mag-alala, saradong mga labi ko. Tungkol ito sa mga bata, walang dapat makaalam. Nagdududa na sa akin si Amor at sa tingin ko'y baka meron siyang gawin kina Diana at Asher. Ano? Natataranta si Megan. Dapat ko bang sabihin si Darius na mag-ingat? Nang makitang pagdududa sa kanya ni Isabela, tinapik niyang kanyang dibdib at seryosong sinabi. Kung sa tingin mo hindi ako maasahan mo si Darius, okay? Kinuha ni Isabela ang kanyang bag at tumayo. Pasalamatan mo siya para sa akin. Nang gabing iyon sa beach villas, nasa sulok ang 3 bata. Iniisip ang kanilang pagkakamali. Nakaupo si Isabela sa couch habang nakatingin sa kanila. Pag-isipan niyong mabuti ang pagkakamali niyo. Kung hindi matutulog kayo nang hindi naghahapunan. Tumalikod si Diana. Mommy, gusto lang kami ilibre ng pagkain ni Asher ng Mr. na yun. Kumampi ka na sa kanya dahil lang binilhan kanya ng pagkain. Humanakip-kip si Isabela. Ibibenta mo rin ba ako kung bibilin kanya ng malalaking lobsters? Sumimangot si Diana. Malalaking lobsters nga ang kinain nila. Ano sinabi ko? Huwag makikipag-usap sa hindi kakilala. Kung makikidnap kayo, huwag niyo sabihin na hindi ko kayo binalaan. Mommy, hindi kami makikidnap. Hindi kami tanga. Bulong ni Theodore. Tumayo kayo ng diretso. Tumayo ng diretso ang 3. Nagkatinginan sila.
Alam nilang napanood siguro ng nanay nila ang balita at nalaman na sekreto silang nakipag-usap sa tatay nila. Galit na galit ito. Ang relasyon ng tatay nila sa babaeng kinasusuklaman ng nanay nila ang huling pisi sa pasensya nito. Kung hindi nila maaalis ang masamang babaeng yon, hindi tatanggapin ng nanay nila ang tatay nila. Merong ideyang dumaan sa isip ni Theodore. Ngumiti siya at tinignan ng dalawa na para bang sinasabi niya na ang plano. Meron siyang binulong kay Diana na nagpaliwanag naman sa mata ng isa. Kaagad siyang tumalikod at umiyak. Mami, kaamay ng mister na yun si Daddy. Hindi kami nagkaroon ng tatay, kaya gusto lang naming maramdaman na magkaroon ng tatay nung sumama kami sa kanyang kumain. Naupo siya at nagsimulang umiyak. Pagkatapos na sabihin niyon, natigilan si Isabela. Paano siya hindi malulungkot habang nakikitang malungkot na umiiyak si Diana? Tumayo siya ngunit pinigil ang sariling patahanin ang bata. Kumunot ang noo niya at sinabing, Diana, alam kong gusto niya ng isang ama, pero ang lalaking yun ay hindi. Ano ang gagawin ni Isabela ngayong unti-unti nang nakikilala ang mga anak niya sa publiko? Hanggang kailan niya maitatago kay Almaro ang tungkol sa mga bata? Ano ang gagawin ni Almaro kapag nalaman ng DNA test result? At ang planong gagawin ng mag-inang Amor at Karina sa mga anak ni Isabela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.